Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Ormoc City isinailalim na sa state of calamity dahil sa epekto ng lindol. Department of Education maglalagay naman ng temporary learning space habang inaayos pa ang mga nasirang paaralan. Tatlong umano'y kaanak na mga maute na hinarang sa NAIA, pinakawalan na ng PNP. Government Peace Panel at Communist Rebels magsasagawa ng back-channel talks kaugnay ng pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan. Supreme Court nagdaos na ng preliminary conference sa election protest ni Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Kamara naghahanda na para sa ikalawang State of the Nation Address si Pangulong Duterte. Grupo ng mga kabataan plano namang magsagawa ng nationwide youth SONA. Pamunuan ng Grab at Uber pinatawan ng tig 5 milyong pisong multa ng LTFRB dahil sa paglabag sa terms of accreditation. AAB Cavaliers sinanghal na kampiyon ng UNTV Cup Executive Face-Off. 1 milyong pisong cash prize itutulong sa mga naulila ng mga sundalo nakipagbakbakan sa Marawi. Una sa ating mga balita ngayong hapon, pinakawalan na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang tatlong umano'y kaanak na mga Mauti na naharang sa Ninoy Aquino International Airport kahapon. Mula sa Camp Crame, itong balita ni Mon Ocson live. Mon? Magandang gabi, Attorney Reg. Alas 3 ng hapon kanina ng pawalan o i-release ng PNP Crime Investigation and Detection Group National Capital Region ang tatlong umano'y kaanak ng mga Maute. Ayon kay Police Senior Superintendent Wilson Asueta, wala silang nakitang dahilan upang i-hold pa ang mga naturang personalidad sa kanilang kustodiya. Kinilala ang pinalaya na sina Ashari Maute, Yasser Maute at Alnazer Maute. Ang mga naturang pasahero ay kasama sa 7 hinarang sa Ninoy Aquino International Airport kahapon dahil sa pagkakasama sa alert order mula sa Department of National Defense at mayroon ding arrest warrant na hawak ang Philippine National Police. 3 naman ang agad na pinakawalan dahil hindi kasama sa listahan ng kanilang target. Samantala, pinalaya na rin ayon sa CIDG ng National Bureau of Investigation si Abdul Rahman Maute. Nagpasalamat naman ang Armed Forces of the Philippines sa mabilis na pag-aksyon ng mga tauhan ng NAIA. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, isa lamang itong patunay na mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa bansa at maayos ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. So yan po ay isang magandang senyales na ang Bureau of Immigration and Deportation ay nagsasagawa ng kanilang tungkulin upang bantayan ang ating mga pasukan at labasan tulad ng mga paliparan at mga port areas kung saan may maaring pumasok at lumabas ng mga kababayan natin o sino mang dayuhan na bibisita o aalis o lilisan ng ating bansa. Ayon naman kay PNP Chief Ronald De La Rosa, batay sa probisyon ng martial law, mayroon lamang silang 3 araw upang ikulong ang sinuman upang maisailalim sa investigasyon. Nakiusap naman ang ilang mga Maute na sana ay huwag silang madamay sa gulo na naidulot ng mga terorista. Hindi lahat ng Maute may kasalanan dito sa nangyayari. Pati po kami nadadamay, hindi po kami makapag-ano dito sa Pilipinas dahil damay-damay po. Attorney Reg, ayon sa CIDG, bagamat na-release itong mga Maute ay hindi pa natin maituturing na cleared na yung kanilang mga pangalan. Ang nilinaw kanina ng CIDG-NCR ay kasama pa rin sila sa surveillance na ginagawa nila sa lahat ng mga Maute dito sa Pilipinas. Yan ang latest sa Campo Crame. Balik sa iyo, Attorney Reg. Mon, isang paglilinaw lamang, no? Pwede pa bang umalis itong tatlong ito ng bansa? Nasa lookout bulletin order ba sila o wala naman? Attorney Reg, itong tanong na yan ay naitanong namin kanina, no? Pero ang sabi ng CIDG ay ang Bureau of Immigration lamang ang makasasagot dyan dahil gaya nga nasabi kanina ng CIDG, hindi pa maituturing na cleared. Kasi alam namin kung pinalaya ba, nilinaw ng CIDG, hindi pinalaya. Release lang daw at hindi pa rin cleared. Yun yung term na ginamit nila
hindi pa rin cleared yung mga pangalan kaya under surveillance pa rin itong mga naturang personalidad. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ang live mula sa Camp Crame. Samantala, sa susunod na linggo na nakatakdang isumite ng Bangsamoro Transition Commission kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang bagong draft ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Ito ang balita ni Rosa Licos. Itinakda sa Hulyo 17 ang pagsusumite ng Bangsamoro Transition Commission kay Pangulong Rodrigo Duterte ng draft ng panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL sa Malacanang. Ang BBL ang magiging batayan ng itatatag na Bangsamoro entity na ipapalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at magtatakda ng maayos na paghahati-hati ng yaman, kapangyarihan ng gobyerno at ng Bangsamoro at tapusin ang ilang dekadang kaguluhan sa Mindanao. Kung si Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Duresa ang tatanungin, inirekomenda niyang idiretso na ni Pangulong Duterte ang endorsement ng BBL sa Kongreso at wag nang sumailalim sa review ng opisina ng punong ehekutibo. Unlike yung ginawa sa previous administration na yung proposed BBL, tiningker mo na, inayos-ayos mo na ng palasyo bago pinadala sa Kongreso. Our recommendation is that as soon as the President receives it, he will turn it over to the Speaker of the House and both the Senate President. Gayunman, nasa desisyon pa rin ni Pangulong Duterte kung nais niya munang pag-aralan ang panukalang batas. Subalit katwiran ng kalihim, ang Kongreso ang may responsibilidad na pag-aralan at usisain ang naturang panukalang batas. Pero ang Kongreso assembled, House of Representatives muna, or both at the same time, and then papasa sa kabila. Hindi yung trabaho ng Executive Department. The President's decision will come only when both would pass a bill into law and he will be asked either to approve it or veto it. Samantala, inaasahan naman ang convergence ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front sa usapin ng itatatag na Bangsamoro entity sa deliberasyon ng Kongreso sa proposed BBL. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Nakadepende ang desisyon ng Kongreso sa posibleng pagtatapos o pagpapalawig sa martial law sa Mindanao. Suportado naman ito ng puwersa ng militar. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Matapos ideklara ang martial law ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao, umabot na sa 3,320 ang isinagawang checkpoint at 1,922 patrols ng 10th Infantry Division at Task Force Haribon sa rehiyon. Sa ngayon, suportado ng militar ng Mindanao ang desisyon ng Kongreso sa posibleng pagtatapos o pag-extend ng martial law sa Mindanao. We need everybody's collaboration and we believe that we can all do this together as one against terrorism. Sa kabila rin nila ng hakbang ng gobyerno na ayusin ang usaping pangkapayapaan sa mga komunista, iginiit nito na walang sinseridad ang grupo na makipag-usap. Pero nakita po ng ating Pangulo kung paanong inabuso ng Partido Komunista ng Pilipinas, bagong hukbo ng bayan, ang peace talks na ito. No? Nagpala sila ng kanilang extortion activities. They attacked more civilians than military targets. Samantala, nais naman ng ilang taga Mindanao na ipatuloy ang martial law sa rehiyon dahil umano malaki ang naitutulong nito sa pagsugpo ng banta ng terorismo sa lugar. Wala nang gulo. Yung mga tao na mahilig sa gulo, takot na eh. Extend po, para mas safe po ang paligid. Mas mayo ipadayon. Ngano, makita nimo ang kaning epekto sa makontrol gani ang katawhan kung maghimo og daotan. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon mula sa Kongreso kung ipagpapatuloy ba ang martial law. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Tagum City, Davao del Norte. Handa nang i-deploy upang makatulong sa PNP at AFP ang kauna-unahang activated reservist sa Lanao del Norte. Ito ang balita ni Bernard Daddy. Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte noong May 29, 2017 ang pag-activate ng mga reservists sa Lanao del Norte. Ito yung kauna-unahang inactivate sa time ng ating presidente na si President Rodrigo Duterte
na inactivate na ang pinakauna nga dito sa Lanao del Norte. Wala pang ibang probinsya at saka sa other region. Galing sa iba't ibang government agencies at private sector, ang 389 reservists sa Lanao del Norte kasama ng Iligan City ang nakahandang tumulong sa PNP at AFP, partikular sa pagsasaayos ng mga evacuation center, maging sa mga checkpoints at iba pa. Some of the mission nga mas mahatag sa amo is the CMO, Civil Military Operations, nga we could be of help explaining to the public this is not a religious war. Patuloy ang ginagawang retraining at refresher ng mga reservists upang maging handa ang bawat isa sa kanila. As of this time, we are still waiting for the operational guidelines from Headquarters Philippine Army para ma-attach kami doon sa task unit. May posibilidad rin na makakatulong ang ilan sa kanila, lalo na mga skilled workers sa rehabilitasyon sa Marawi City. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Idineklara na ang state of calamity sa Ormoc, Leyte matapos itong tamaan ng magnitude 6.5 na lindol noong nakaraang linggo. Ito ang balita ni Jenny Lingaki. Maaari nang gamitin ang emergency fund para sa Ormoc para sa mga naapektuhang residente kasunod ng pagdideklara nito ng state of calamity ngayong araw. Sa pahayag ni Ormoc Mayor Richard Gomez, sinabi nito na 20% ng kanilang calamity fund ang magagamit na sa pagbili ng pagkain, tubig at materyales sa mga paglilipatan ng mga residenteng nasira ng tuluyan ang tahanan. Sa bisa ng state of calamity, mapipigilan din ang ibang mapagsamantalang negosyante sa pagtataas ng presyo lalo na sa mga pangunahing bilihin dahil sa umiiral na price freeze. Samantala, nangangailangan naman ang Department of Education ng 70 million pesos para ma-rehabilitate ang mga classroom sa Ormoc na napinsala noong nakaraang magnitude 6.5 na lindol ng Huwebes. Sa tala ng DepEd, may 14 classroom na totally damaged, 59 naman ang nagtamo ng major damage habang 47 naman ang classroom na may minor damages. Dahil dito, maging mga guro ng DepEd ng Ormoc City Division ay sa labas na rin ng school building nag-oopisina dahil sa mga cracks sa tinamo ng kanilang gusali, liban pa ang patuloy na aftershocks na nararamdaman sa syudad. Samantala, ang Dolores National High School ang may matinding pinsala dahil 10 sa mga classroom dito ay totally damaged kaya't nilagyan muna ito ng kordon para hindi mapasukan ng mga estudyante. Ang Bagong Elementary School naman, hindi pa alam ng mga guro kung kailan makakapag-umpisa ng klase dahil 6 sa mga classroom dito ang hindi na pwede magamit. Ang iba naman ay malalaki ang mga bitak. Sana po, President Duterte, kung makakarating po sa inyo, sana po mabigyan nyo agad ng lunas na kahit lang po, makeshift lang sana para lang po maibalik yung klase ng mga bata para naman po medyo hindi po sila mabibehind po sa kanilang mga pag-aaral. Dahil rito, maglalagay ang Department of Education ng temporary learning space lalo na sa mga eskwelahan na may totally damaged ang classroom para magtuloy-tuloy ang klase ng mga estudyante. Samantala, sinabi rin ng DepEd na sa lalong madaling panahon, magkakandak sila ng stress debriefing dahil sa nangyaring insidente kahapon na ilan sa mga mag-aaral ang nagpanik at na-trauma sa 5.4 aftershocks. Actually, ang ating mga nurses, together with the NGOs, mga non-government organization, particularly Save the Children, we have the Isra Aid, we have the LGU also, and of course the DOH, and with the DepEd nurses, we already instructed them to conduct the stress debriefing, particularly po doon sa pinaka-affected area sa District 4. Sinuspindi ng klase sa Ormoc ngayong Martes. Inaasa namang maibabalik ng kuryente sa lungsod ngayong araw. Jenilyn Gaki, UNTV News and Rescue, Ormoc City. Umakyat na sa 61.6 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at mga bahay na malakas sa lindol sa Leyte noong nakaraang linggo, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
Patuloy na nadadagdagan ang halaga ng pinsala ng naganap na 6.5 magnitude na lindol sa Leyte noong isang linggo. Ayon kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan, nasa 61.6 milyon pesos na ang halaga ng pinsala sa mga tulay, kalsada at ospital. Nadagdagan din ang mga sugatan matapos ang 5.8 na aftershocks kahapon sa Ormoc. Mula sa 329 ay nasa 332 na ito matapos magpanik ang mga estudyante na nasa bahay ng kapitan ng barangay. Doon sa area na iyon, meron isang bahay na isang barangay captain. Nakapagtala tayo ng 92 students. Marami sa ang mga mag-aaral talaga nagpanik, natakot, may mga hinimatay pa nga eh. Pero ang naitala natin doon, may 3 na estudyante nagkaroon ng minor injuries dahil doon sa nagkagulo kasi sila, nagtakbuhan. Nasa 1,173 pamilya din o 6,020 individual ang apektado ng lindol sa 15 barangay sa Leyte. Sa nasabing bilang, 70 pamilya o 374 na individual ang nasa isang evacuation center sa Cananga na patuloy na sinusuportahan ng pamahalaan. Doon sa huling na itala natin, ang tulong mula sa Social Welfare and Development is more than 3.2 million. Doon naman sa Department of Health, higit sa 1.3 million na mga gamot, supplies para doon sa ating mga evacuees na nananatili sa evacuation centers at pati na rin doon sa mga pamilya na lumikas at nagpunta sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Hanggang kaninang umaga nakapagtala ng 776 na aftershocks ang PHIVOLCS, kaya naman muling paalala ng NDRRMC ang iba yung pag-iingat. Kaya napakahalaga po, muli tayong isaalang-alang ang ating kaligtasan. Manatiling kalmado pero alerto dahil sa ganitong panahon kailangan po natin magkaroon ng iba yung paghahanda para sa ating kaligtasan at kaligtasan ng ating mga pamilya. Dagdag pa ni Marasigan, nananatiling walang supply ng kuryente sa lugar. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Susunod sa ito ang balita. Kamara naghahanda na para sa ikalawang State of the Nation Address si Pangulong Duterte. Grupo ng mga kabataan plano namang magsagawa ng nationwide youth SONA. Pamunuan ng Grab at Uber, pinatawan ng tig 5 milyong pisong multa ng LTFRB dahil sa paglabag sa terms of accreditation. Bilang ng mga Pilipino sa katapusan ng 2017, aabot na sa 104 million ayon sa Population Commission. Pinatawan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng tig 5 milyong pisong multa ang pamunuan ng Uber at Grab dahil sa patuloy na pagtanggap ng mga bagong aplikasyon sa kabila ng ipinalabas na moratorium ukol dito. Ito ang balita ni Joan Nano. Inamin kanina ng pamunuan ng Uber at Grab sa mga opisyal ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na patuloy pa rin silang tumatanggap ng mga bagong aplikasyon ng mga transport network vehicle. Ito'y sa kabila ng kautosang inilabas ng LTFRB noong July 2016 hinggil sa pansamantalang suspensyon sa pagtanggap ng mga aplikasyon ng mga transport network companies. Sa pagdinig kanina ng LTFRB kaugnay ng renewal ng accreditation ng mga TNC, inihayag ng Grab na patuloy silang tumatanggap ng mga bagong TNVS dahil sa nakikita nilang demand ng mga pasahero. Ganito rin ang katwiran ng pamunuan ng Uber kung kaya tuloy-tuloy ang pagdami ng kanilang mga miyembro bagaman may umiiral na suspension order. Bunsod nito, nagdesisyon ng LTFRB na patawan ng tig 5 milyong pisong multa ang pamunuan ng Uber at Grab dahil sa hayagan itong paglabag sa kanilang operasyon. The cancellation of accreditation of the TNCs will no longer cancel the same, nor will it suspend the accreditation, but will impose a fine insofar as the violation of the terms and conditions of the pass. Paliwanag ng LTFRB, nauunawaan nila ang pangangailangan ng mga pasahero sa maayos na public transportation, gayon din ang pagbibigay ng disenteng hanap buhay sa mga driver at operator.
Kung tutuusin nila, kanselasyon ng accreditation ang katumbas na parusa sa ginawa ng Uber at Grab. Subalit nagdesisyon na lamang ang board na patawan ito ng multa at payagan pa rin na makapag-operate. Pero nilinaw ng ahensya na tanging ang mga TNVS lamang na may kaukulang certification ang maaaring bumiyahe sa ngayon. Ang merong PA or ang merong CPC, yun ang pwedeng magbiyahe. Kasi otherwise, you are continuously violating this one. It doesn't mean that the payment of the fine gives you authority to violate again. It's not. The fine is a sanction. Sa pahayag ng Grab kanina, sinabi ng country head nito na sa ngayon ay umaabot na ang kanilang mga miyembro ng halos 28,000 habang ang Uber naman nila ay mayroon ng higit sa 10,000. Kaugnay nito, bubuo naman ng LTFRB ng isang technical working group na siyang magre-review sa sistema ng Uber at Grab at siya ring mag-aaral sa mga dokumentong isinumite ng mga ito hinggil sa renewal ng kanilang accreditation. Bukas naman ang Grab sa naging desisyon ng LTFRB at kumpiyansang magpapatuloy pa rin ang kanilang operasyon, habang ang pamunuan naman ng Uber ay hindi na nagbigay pa ng anumang reaksyon. There was negligence, I guess is the right word on our part, non-compliance. But all was done in the spirit of competition and all was done in the spirit of earnings for our Grab partners. So we're actually quite happy with the decision. It's not a cancellation, it's not a suspension. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kinwestiyon naman sa pagdinig ng Kamara kanina ang hindi paglalagay ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng tax stamps sa alcoholic beverages bilang pagsisiguro ng pagbabayad nito ng tamang buwis. Ito ang balita ni Joyce Balancho. 5 taon nang maipasa ang Sin Tax Reform Law na siya nagtaas ng buwis sa sigarilyo at alkohol, hindi pa rin naglalagay ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng tax stamps sa bote ng alcoholic beverages. Dahil dito, diniin ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang Bureau of Internal Revenue sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means kanina dahil tila hindi sila naghihigpit upang masiguro nagbabayad ng tamang buwis ang alcohol manufacturers. So ano ang patunay na nakapagbayad? Tiwala lang, good faith. Kasi habang hindi pinatutupad ito, ano malay natin kung talagang nakokolekta ba yung dapat nakolektahin ng BIR. Depensa naman ng BIR, kahit pa walang tax stamps, sinisiguro nilang bago mailabas sa merkado ang alcoholic beverages, nakapagbayad na ito ng buwis. Yung alcohol po, we are collecting taxes on alcohol production. When the product gets out of their manufacturing plant, we already have an inventory of the taxes to be paid. Dagdag pa ng BIR, may tinalagas silang revenue officers sa mga planta ng mga alkohol para tutukan ang inventaryo. Nangako naman ang BIR na magpapasa sila ng plano sa Kamara kung paano maipapatupad bago matapos ang taon ang paglalagay ng tax stamps sa mga produktong ito. Samantala, natalakay rin sa pagdinig ang posibleng pagbabago na itsura at proseso ng paglalagay ng stamps sa mga sigarilyo para maiwasan na itong mapeke gaya ng ginawa ng Mighty Cigarette Corporation. Suwestyon ni Congressman Prospero Pichay, maaaring gumamit na lamang ng laser stamps na mahirap mapeke. Ayon naman kay Department of Finance Secretary Sonny Dominguez III, pinag-aaralan na nila ang inahakbang para mapigilan ang paggamit ng fake stamps. Among these measures are plans to change the stamp design and install closed-circuit television or CCTV monitoring systems by cigarette manufacturers inside the factories and warehouses so that BIR personnel can monitor their operations. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Isinusulong ng Commission on Population ang pagkakaroon ng wastong paraan ng pagpaplano ng pamilya upang mapigilan ang paglobo ng populasyon sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. 19 anyos lamang si Mary Joyce nang isilang niya ang kanyang panganay na anak at nang magkaroon ng pangalawang supling ay nagpasya na siyang mag-family planning. Pag nagpupuntis ka ng sa sunod-sunod katulad namin, marami kami. Yun yung iniwasan ko siya. Sa ulat ng Commission on Population, isa sa 10 babae ngayon na may edad 15 hanggang 19 na taong gulang ay buntis na o kaya ay mayroon ng anak. Bawat taon din ay halos 2 milyon ang nadaragdag sa populasyon ng bansa.
Sa pagtaya ng POPCOM, posibleng umabot sa 104 na milyon ang bilang ng mga Pilipino sa katapusan ng 2017 kung hindi ito makokontrol. Kaya sa pagdiriwang ng World Population Day, isinusulong ng Komisyon at ng United Nations Population Fund ang pagkakaroon ng family planning. Partikular na itinutulak ng POPCOM ang modern family planning, subalit hindi ito basta na-access ng mga menor de edad. Kaya payo ng komisyon, mag-natural method na lamang. Primary intervention natin pa rin is prevention. Yung pa rin na abstinence, kung maaari pa rin yung pwede nating isulong base na rin sa ating kultura. Iniulat din ng POPCOM na nasa 2 ang average na bilang ng anak ng mga Pilipinong may kaya sa buhay, habang ang mga mahihirap naman ay 5. Kaya't nakataon ngayon ang kanilang atensyon kung paano maipauunawa sa mga ito ang paglalagay ng limitasyon sa bilang ng anak. Si Mang Bashir, nais ng subukan ng family planning. 6 na ang kanyang anak at 300 piso lang ang kinikita niya kada araw sa pagtitinda. Mahirap ng buhay ngayon Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sinimulan na ng Kamara ang paghahanda para sa ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 24. Nilinis na ang ilang bahagi ng plenaryo at inayos na ang mga kwarto na paglalagyan sa mga bisita. Inilatag na rin ng security in charge ng House of Representatives ang ipatutupad na seguridad sa loob at labas ng Batasan Complex para sa araw ng SONA. Samantala, plano namang magsagawa ng nationwide youth SONA ang mga grupo ng mga kabataan bago ang July 24. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Uunahan ng mga grupo ng kabataan si Pangulong Rodrigo Duterte sa paghahayag ng tunay na estado ng bansa ngayon. Anila magsasagawa sila ng sariling State of the Nation Address sa July 18 upang ipabatid sa publiko ang mga paglabag ng kasalukuyang administrasyon. Magsisimula ito ng alas 7:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa July 18 Martes sa St. Scholastica College, Manila. Sasabayan rin ito ng mga kasapi nila mula sa Cebu at General Santos. Gagawin po namin sa SONA namin ay ipapakita po namin ano yung mga atrocities ng gobyernong ito. Maliban po doon, lalabas din po kami. Lalabas po kami sa Leon dito at doon po ay magkakaroon kami ng cultural picket. The president will definitely highlight the best parts of the milestones of this administration's first year. Pero naniniwala po kami na marami pa pong mga detalye ang hindi sasabihin dun sa SONA. Katulad na lang ng human rights, katulad na lang ng extrajudicial killings, katulad na lang ng validity ng pagdideklara ng martial law sa Mindanao. Tayo ay lalab! Partikular na tinututulan ng mga kabataan ang umano'y extrajudicial killings sa bansa. Ikinababahalaan nila ang nasa 13,000 kaso na ng pagpatay dahil sa all-out war against illegal drugs sa loob lamang ng 1 taon ng Duterte administration. Samantala, isang kilusan din ang nabuo ng mga naturang millennials, ang #YouthResist. Pinangungunahan ito ng grupong MAD, Student Council Alliance of the Philippines, Akbayan Youth at ilan pang campus at community-based youth groups. Isa sa kasama sa #YouthResist movement at nag-organisa sa Youth SONA ang grade 9 student na si Shibi. Ayon kay Shibi, bilang isang millennial, mahalaga na marunong magkontrol ang mga kabataan sa pakikipaglaban sa social media, laban sa fake news at sa mga itinuturing na trolls. When there is an aggressive approach, it's better to just not respond because it's, especially online, because most of the time it's impossible to argue with someone online, especially if that account might be fake. They might just be trolls. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Ilang top contributors si Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang halalan ang nabigyan na posisyon sa pamahalaan. Kabilang dito ang kanyang running mate at ngayon ay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na nakapagbigay ng mahigit sa 71 million pesos na donasyon. Ang negosyanteng si Dennis Uy na nag-contribute ng mahigit sa 30 million pesos ay naitalagang Presidential Advisor for Sports. Samantala, 3 milyong piso naman ang naiambag ng kasalukuyang Finance Secretary na si Carlos Dominguez. Habang ang may bahay ni Executive Secretary Salvador Medialdea ay nakapagbigay ng mahigit sa 1 milyong piso.
Pinakahuli sa na-appoint bilang bagong political advisor ng Pangulo ay si dating MMDA Chairman Francis Tolentino na may mahigit sa 3 milyong pisong cash at in-kind donation noong halalan. Muling magsasagawa ng back-channel talks ang government peace negotiators sa National Democratic Front bago ang inaasahang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa Agosto. Ito ang balita ni Bernard Daris. Determinado ang pamahalaan ng Pilipinas na ituloy ang naantalang peace talks sa National Democratic Front sa kabila ng mga hamon at suliraning kinakaharap. Ito ang mandato ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Kaya kahit nabinbin ang muling paghaharap para sa ikalimang yugto ng usapang pangkapayapaan, inihayag ni Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Dureza na magsasagawa ng back-channel talks ang government peace negotiators sa National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Efforts are ongoing on a back channel in order to possibly come up with that enabling environment that would make it for us in the Philippine side ready to meet again on the 5th round of talks. Gayunman, wala pang eksaktong petsa at lugar para dito. Kabilang naman sa planong matalakay dito ang nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na itigil na ng New People's Army ang extortion activities nito. These are matters that we'll take up with them, hopefully in the back channel that may happen very soon. Pansamantalang sinuspinde ang 5th round ng peace talks noong Mayo dahil sa pagpapaigting ng opensiba ng Communist Party of the Philippines laban sa pwersa ng pamahalaan, habang pinaiiral ang batas militar sa Mindanao. Bernard Daris, UNTV News and Rescue, Philippines. at 87 araw o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiwang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. AABW sinanghal na kampyon ng UNTV Cup Executive Face-Off. 1 milyong pisong cash prize itutulong sa mga naulila ng mga sundalo na nakipagbakbakan sa Marawi. Nagdaos ng preliminary conference ang Supreme Court bilang Presidential Electoral Tribunal para sa election protest ni dating Senador Bongbong Marcos laban sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo sa nakaraang halalan. Samantala nakumpleto na ni Marcos ang 66 million pesos na cash deposit para sa retrieval ng mga balota at eleksyon paraphernalia. Mula sa Maynila, itong balita ni Roderick Mendoza live. Roderick, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reggie, at tinapos na nga ng Korte Suprema itong preliminary conference sa election protest na inihain nitong si dating Senador Bongbong Marcos. Pero sa ngayon ay wala pang inilalabas na kautusan itong Presidential Electoral Tribunal kung ano yung mga napagkasunduan at kung ano yung mga isyong na resolba sa pagdinig kanina. Isa sa natalakay ang pagkwestiyon ng kampo ni Marcos sa integridad ng automated election system na ginamit sa nakaraang halalan. Iginit ng kampo ni Robredo na dapat muna itong resolbahin bago ang recount dahil kung nakompromiso ang resulta ng eleksyon sa pagka-vice presidente, apektado na rin ang resulta ng ibang mga posisyon. Pero ayon sa abogado ni Marcos na si Attorney George Garcia, may epekto lamang ito doon sa nagpoprotesta at hindi sa ibang mga kandidato. Walaan niya itong ipinagkaiba kapag nabaliwala ang isang balota sa mano-manong halalan. Pag yan ay hindi binilang, babaliwala ay -1 ballot. But that only affects doon sa nagpoprotesta o doon sa nag-object. That does not affect the entire. Ganon din yung sa amin sinasabi. Hindi kayo nagprotesta, that should not affect. Sabi pa ng abogado, pwede namang umpisahan ang manual recount habang nire-resolba ang isyo. Pero maging ang Korte Suprema, aminado
Aminado umanong nanganganay sa paghawak nitong kaso, kaya't nais muna nilang resolbahin ang lahat ng moisyon ng magkabilang panig. 5 araw ang ibinigay sa kampo ni Robredo at Marcos upang magbigay ng kanilang comment, at pagkatapos nito ay inaasahang maglalabas ng kautusan ang tribunal sa huling linggo nitong Hulyo. Una nang hiniling ng kampo ni Marcos na simulan ang recount sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Iloilo at Negros Oriental. Hindi umano kapanipaniwala ang napakaraming bilang ng undervotes sa 3 probinsya na mas marami pa sa nakuhang boto ni Marcos. Nais naman ng kampo ni Robredo na gawin ang pilot recount sa mga lalawigan ng Capiz, Sulu at North Cotabato. Namili umano ng boto si Marcos sa Sulu at North Cotabato at may mga presinto sa Sulu na walang nakuhang boto si Robredo. Samantala, nakumpleto na ni Marcos ang kabuang 66 million pesos na protest fee matapos nitong bayaran kahapon ang 30 million pesos na balanse. Kailangan namang magbayad ni Robredo ng karagdagang 7 million pesos para sa kabuang 15 million pesos. Pero hiniling nila sa korte na bigyan sila ng karagdagang palugit para dito. Tiwala naman si Robredo na mapatutunayan nila na walang ninakaw na boto kay Marcos, lalo na sa kanyang baluarte sa Camarines Sur. Isa sa mga question na probinsya Camarines Sur, alam natin lahat na taga dito, no? Walang ganun na nangyari dito. Basta hawak natin yung katotohanan, hindi naman tayo kailangan matakot. Attorney Reggie, sa pagtaya nga nitong kampo ni Marcos ay sa huling linggo o sa katapusan ng buwan ng Oktubre ay madadala na yung mga balota mula sa 3 probinsya dito sa Korte Suprema para sa isasagawang pilot recount. Pero ang malinaw sa ngayon ay tuloy-tuloy na ang pag-usad nitong protesta ni Marcos at hindi na ito maaaring i-dismiss dahil lamang sa iso ng teknikalidad. Balik sa iyo, Atty. Reggie. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nagulat ng live mula sa Maynila. Sinampahan ng reklamong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue ang isang dating sikat na PBA player dahil sa hindi umano binayarang buwis. Ayon sa BIR, kabuang 20 million pesos ang utang na buwis ng basketballistang si Franz Pumaren para sa income tax at value-added tax ng kanyang kumpanyang Allbest Chodvel Development Incorporated. Dating naglaro sa koponan ng San Miguel Beer sa PBA si Pumaren at kasalukuyang coach ng Global Port Batangpier. Samantala, 2 restaurant companies naman ang inireklamo ng BIR at sinisingil ng halos 12 million pesos na buwis. Mayong gabi, aniya ang detalye sa atong mga balitang Promdi. Nadugangan pa ang mga opisyales sa barangay sa Calabarzon Region nga aduna kunay kalabutan sa operasyon sa ilegal nga droga. Kini ang balita ni Sherwin Kulubong. Nagsagawa ng command conference ang mga opisyal ng Calabarzon Police, DILG, PIDEA at CIDG sa Camp Vicente Lim ngayong araw. Tinalakay dito ang resulta ng kanilang double barrel operation at assessment sa kasalukuyang estratehiya laban sa krimen at iligal na droga. Napapansin namin parang bakit hindi pa rin hindi pa humuhupa itong mga drug operations sa mga barangays. Marami pa rin tayong mga shooting incident. So ibig sabihin nito, may mga pa tayo dito, may mga hard killers pa tayo dito. Lumabas din sa kanilang pag-aaral na mas dumami ang barangay officials na sangkot sa illegal drugs sa rehiyon kumpara sa inilabas na listahan ni Pangulong Duterte. Based on yung mga nahuli na namin at saka based on yung pinaprocess namin na intelligence reports, may mga siguro 30 to 40. Tapos habang nagkakanta kami ng operations, nakikita namin na mayroon talagang marami pa rin na-involve na mga barangay officials natin. Naniniwala si Chief Superintendent Aplasca na may kaugnayan ito sa naging pahayag ni Pangulong Duterte tungkol sa pagpapaliban sa sangguniang kabataan at barangay elections ngayong taon. Kung magkakaroon ng election, definitely gagamitin po nila yung kanilang mga resources na nakuha dyan sa illegal drugs para po sila manalo sa ating election, if ever there will be election. Samantala, inilunsad ng Calabarzon Police ang bago nilang programa na community mobilization na layong makatulong sa pagsugpo sa krimen at iligal na droga. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Nasulayan kung unsa kaandam ang nagkalain-laing ahensya sa lokal nga panggamhanan sa Bacolod City tungod sa gipatigayong bomb simulation exercise kaganinang buntag. Kini ang balita ni Lalaine Moreno.
Pasado alas 10 kaginas ang aga, may naglupok nga bomba sa atubangan sang Old Bacolod City Hall. 15 ang pilason nga gilayon naman nga ginbulong sang rescuers kagindala sa ospital. Gilayon naman nga nagresponde ang mga pulis, scene on the crime operatives kag Bureau of Fire Protection. Pati na ang mga tinawos ang Philippine Coast Guard kag pila ka mga rescue teams. Gilayon sila nga nag-crowd control agud malikawan ang duga nga casualty kung may magtuga nga panibago nga paglupok. Ini ang senaryo sa ginhiwat nga bomb simulation exercise sa Bacolod City, Kagina. Ito naging siguro nga dapat i-improve nato ng pag-control sa crowd. No, kay supposed to be sa bomb incident, dapat ang yasina distance, dapat hindi maglubos sa 30 meters to 50 meters, dapat clear na siyang area. Pasado alas 11 naman, isa ka bomb threat drill ang ginhiwat sa New Government Center. Ginpagwa ang mga empleyado samtang gina-inspeksyon sang bomb expert ang isa ka bag nga nagbilin nga positibo nga may unod sang explosive device. Gindala ini sa gwa sang building kag ginpalupok sang bomb squad. Dito lang ko nga refinement sa aton enforcement team nga ma-epekto tagid ang procedure. Kaya there are procedures kaya nga daw kulang ang coordination. So, sa assessment sang otoridad, kulang pa ang pag-practice. Tinawo kag equipment kaangay sang bomb jumpsuit sang responding teams. Sa subong plano nila nga suliton permi ang kapareho sini nga drill agud maanad sa pagresponde sa mga amo sini nga sitwasyon. Nagapanawagan sila sa publiko nga gilayon i-report kung may nakit-an nga bomba o kung makaduluda nga butang. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Gibutyag na sa Philippine National Police Region 10 ang resulta sa ilang gihimong investigasyon sa impormasyon nga mikanat sa social media mahitungod sa mga sakyanan nga aduna kunoy dala nga mga bomba. Samtang gatusan ka mga pulis sa Cagayan de Oro City ang mipailalom sa fitness program nga Mission Slim Possible. Kini ang balita ni Jackie Estacion. Nasuta na ang kamatuoran sa Rion 10 ang impormasyon nga gipakatag sa social media o sa text sa mga salakyan nga nagkarga og explosive devices. Matod sa PNP, limpyo og walay kalabutan sa terorismo ang 5 kasalakyan. Ang may-ari ng mga sasakyan is mga doctors. Mostly mga doctors, isa lang doon ang businessman. Posible nga naay nakontra ang mga tag-iya sa salakyan. Busa kini gihatag nga impormasyon sa otoridad. So ang ano natin doon, false report yun, hoax na information, hoax text na nagkalat sa social media. Padayon nga gipahinumdom sa kapulisan nga dili mo tuo diretso sa mga text o sa mga gipakatag nga post sa social media. Siguraduhon usa kung nagagikan bagayod kini sa otoridad aron dili makahatag og kabalaka sa katawhan ang sayop nga balita. Sa kasamtangan, gisugdang karong adlaw sa Kampo Alagar sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ang programa nga Mission Slim Possible. Tuyo niini nga makulangan og 11,971 pounds nga sobra sa timbang ang personahe sa kapulisan. Ang matag usa nga nag-apil sa kalihukan ipailalom sa medical check-up para masayran ang ilang kondisyon. Primero pa lang nga adlaw na mo. So mayon niya kay para mapagawas ang among mga singot ba. So, among mga kalantip sa among panuna kay nunot man sa pagdako sa lawas. Sulod sa unong kabulan mulungtad ang weight loss and fitness program sa PNP. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Og kana ang mga balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare. Maayong gabi. Tinulungan na UNTV News and Rescue team na aksidenteng motorcycle rider sa Bacolod City kagabi. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Nagtamo ng gasgas sa ulo at posibleng bali sa kanang paa ang 20 anyos na si Christian Bibliotico matapos maaksidente sa motorsiklo sa Bacolod City pasado alas 10 kagabi. Ayon sa nakakita sa pangyayari, matulin ang takbo ni Bibliotico habang binabagtas ang Magsaysay Street sa Barangay Singkang. Hindi nito napansin ang signboard kaya bumangga sa ginagawang overpass. Nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue team ang mga sugat ng biktima. At pagkatapos ay isinugod na siya ng grupo sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City.
Pipilitin ng maintenance provider ng MRT3 na makumpleto na ang overhaul ng 42 bagon na inaasahang makatutulong upang mabawasan ang congestion sa mga istasyon ng tren. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Dumipensa ang Busan Universal Incorporated sa usapin ng hindi umano pagtupad nito sa kanilang kontrata sa MRT3 bilang maintenance provider. Ayon sa kumpanya, hindi nila maaaring basta putulin ang kanilang kontrata sa pamahalaan nang hindi umaayon sa umiiral na procurement law. Determination of issues that is included in the contract. Sabi sa procurement law, yun ang mauuna. Tapos sabi sa procurement law, after that, nire-recognize ng procurement law that there is an arbitration process. Hindi rin anya maaaring isisi sa kanila ang lahat ng aberya sa operasyon ngayon sa MRT. Anila bago pa man sila pumasok bilang maintenance provider ay nakakaranas na ng problema ang naturang mass transit system. 2007 pa anya sa ilalim ng unang maintenance provider na Sumitomo, nakapagtala ang MRT3 ng 532 na insidente ng mga pinababang pasahero dahil sa problema sa tren. Sa katunayan, bumaba nga ng 17% ang mga aberya dito pagpasok nila. Samantala, pipilitin anilang mai-overhaul ang 42 na bagon ng MRT hanggang matapos ang kontrata nito sa 2019. Lately, na-accept na. Okay, at least yung dalawa. No, and then yung plan namin, we are in discussion with the government regarding the plan to complete the overhaul of the 43 LRVs. In fact, continuous yung overhaul ng LRVs ngayon. Isa sa pangunahing inirereklamo ng Department of Transportation sa Buri ay ang mabagal na general overhaul nito sa mga bagon na inaasahan sanang sasagot upang mabawasan ang mahabang pila sa mga istasyon ng tren sa EDSA. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Makati City. Pinagtibay ng World Boxing Organization ang pagkapanalo ng Australianong si Jeff Horn sa laban kay pambansang kamuong Manny Pacquiao. Sa ginawang review sa July 2 Battle of Brisbane, kinumpirma ng WBO ang naunang desisyon ng mga hurado na si Horn ang nanalo sa laban. Nagwagi si Horn sa 7 round, habang 5 round naman ang naipanalo ng pambansang kamao. Sa ngayon ay wala pang tugon ang kampo ni Pacman sa desisyon ng WBO, habang una nang iginiit ni Horn na siya ang nanalo sa kontrobersyal nilang laban. Matutulungan ng 1 milyong pisong napanalunan ng AFP Cavaliers ang mga anak ng mga sundalong napatay sa Marawi City. Narito ang aking report. Titulo at 1 milyong piso. Ito ang bunga ng ilang buwang pagpupursigi ng AFP Cavaliers sa UNTV Cup Executive Face-Off na mula umpisa hanggang sa huling sandali ay hindi bumitaw hanggang maipanalo ang laban sa Smart Araneta Coliseum kagabi kontra PNP Responders. Habang nakikipaglaban sa hard court, inspirasyon naman ng grupo ang kanilang mga kasamahang hanggang ngayon ay nakikipagbakbakan sa Marawi City. Sa ngalan ng aming mga kasundaluhan na kasalukuyan ay lumalaban para sa kapayapaan ng ating bayan, para sa kanilang laban na to. Ang 1 milyong pisong napanalunan ng AFP Cavaliers ay mapupunta sa AFP Educational Benefit Systems Office. Ito ang nangangasiwa sa lahat ng scholarship o educational grants para sa mga dependent ng mga sundalong napatay habang gumaganap ng tungkulin. We are really thankful for this amount, for this token amount that we'll be receiving for it. And i-channel po namin to una sa lahat yung mga dependents po ng ating mga kasundaluhan na nagbuhis ng kanilang buhay sa Marawi, ang ongoing encounter sa Marawi. Ito na ang ikatlong pagkakataon na nakuha ng AFP ang kampyonato sa Liga ng mga Public Servant. Una ay noong Season 2 kung saan nagkamit sila ng 1.5 million pesos na cash prize. At noong Season 4 kung saan mas pinalaki na ang cash prize na 4 million pesos para sa champion. Unang-una, sana po ipagpatuloy ito dahil nagiging napakalaki ng tulong nito sa mga funds na tulad ng aming minimintina para sa ating mga orphans. Iba't ibang organisasyon ang natutulungan ng UNTV Cup. Sana kaya sa malaking bagay na yon, sa malaking tulong na naibibigay nito sa iba't ibang dako ng ating sektor, sana ipagpatuloy pa rin. Maraming salamat sa organizer, UNTV, kay Brother Eli Soriano. Maraming salamat.
Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Pasig City. Samantala namayani ang mga dating professional players kontra sa UNTV Cup Executive Selection. 117-85 sa exhibition game bago ang pangkampyonatong sagupaan ng AFP at PNP. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Triggerman time. Sets. Bang! Tira si Rara. Muling pinakita ng mga hinangaan nating veteranong basketballista na kaya pa rin nilang makipagsabayan sa hardcourt kahit sila ay medyo may edad na. Pinaulanan ng 3-point shot ni na Kenneth Captain Marvel Durendes at Alan the Triggerman kay Dick ang mga kalaban mula sa executive selection sa exhibition game ng UNTV Cup off-season game kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Mahigpit man na naging depensa ng executives na pinangunahan nila Supreme Court Administrator Midas Marquez at Senator Sonny Angara, hindi naman ito natinag ang mga dating professional basketball player na nagwagi sa laban sa score na 117-85. Ayun na. ₱1 milyong ang pinagkaloob ng UNTV Cup sa bagong tatag na samahan ng mga dating profesional na basketballista sa Pilipinas Foundation bilang kanilang seed money. Ang grupo ay nakatutok sa pangangailangan ng kanilang mga kasamahang basketball player na nangangailangan ng tulong. Sa katang-isip ni Kuya Daniel, nabuo itong foundation. Aside from that, siya pa ang nagbigay ng seed money. And then nakakahiya naman sa amin na hindi namin susuportahan yun. Napababayaan na lang namin na malusaw yung 1 million. Kasi siyempre mag-iisip din kami na sa sarili ng pamamaraan kung paano namin madadagdagan yung pera ng foundation para mas maraming matutulungan natin. Plano ng grupo na gamitin ito upang tulungan ng mga dati nilang kasamahan na naglaro mula 1975 hanggang 1990 na ngayon ay may sakit at nangangailangan ng tulong pinansyal. These are the older basketball players. Pag older ka, marami kang kailangan gamot. May maintenance ka. Plano rin nila na palaguin pa ang pondo upang maitulong sa mas marami pa nilang kasamahan. Una nang nakapagbigay ang UNTV Cup ng ₱1 milyong para sa medikasyon ng dating PBA player na si Samboy the Skywalker Lim. Nagpapasalamat po kami kay Kuya Daniel Razon and Brother Eli Soriano for this chance of a lifetime na to be here sa UNTV Cup. Ito pong samahan ng mga dating professional na basketballista ng Pilipinas, talagang full support po sa UNTV Cup. Saludo po kami and from the bottom of our hearts, maraming salamat po sa pagtulong po sa aming samahan. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating mga balita sa sports ngayong gabi. Ako po si Leslie Longbowen. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Leslie. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi!